Hello mga ka-farm lahat, it's me again Olive dito po sa Greenfield Realty. Bali welcome po ulit sa panibagong vlog ko for today. Bali for today's video, nandito po ako ngayon sa Lopez, Quezon. Kung saan bibisita po ako ng property na may sukat na 10 hectares. So sa mga naghahanap po ng property na medyo malaki yung cut and then at the same time malaki yung return income, kaya panoorin niyo po itong video na po na ito, no. Napakagandang property po nito kasi ito po ay maraming fruit bearing and then maraming niyog. So malaki po yung nagiging return income dito ni owner, kaya lang hindi na po niya masyadong naaasikaso. So pinabebenta na lang din po niya. So panoorin niyo po itong video na to, baka sakali po magustuhan niyo. Ayan, so start na po tayong mag-vlog. Pero bago po tayo umikot, paki-like, paki-share, and subscribe po sa ating YouTube channel para po updated po kayo sa aming mga properties na i-upload po So tara, sabay-sabay nating ikutin si 10 hectares dito po sa Lopez, Quezon. So yan, ikot tayo, no. Bali, dun sa start nung pagpasok namin dito sa property, napansin ko agad medyo may kasukalan po yung pinakaloob po ng property po, pero kahit po masukal, kitang-kita po natin yung karamihan ng mga niyog and then karamihan din po ng mga puno ng saging. So yun nga lang po, talagang medyo to be honest, masukal po talaga si property. And then pagpasok ko po ng property, napansin ko agad ang pinaka tayo po ng pinakalupa niya is more on upland po tayo and slope. So wala pa akong nadadaanan na medyo flat. Ayan, so para tayong akyat baba yung pinaka lakad natin dito sa may pinaka property. Pero matutuwa ka kasi ang dami na talagang mga laman. So ito po, pagbungad pa lang natin, ang dami na niya mga puno ng saging and then makikita na rin po natin yung medyo matataas na niyog pero merong mga bagong tanim. So yan daw po ay naglalaro daw po na sa 1,000 kapuno po So hihigit pa yan kasi meron pa mga bagong tanim. So may mga puno din tayo ng mga langka, ayan. Pero iikutin pa rin po natin kahit po medyo may kahirapan siyang ikutin. Kasi hindi ako sanay sa more on slope po Medyo hirap po ako mag-ikot pagka ganon. Pero yung mga kasama ko, go lang sila Nandun na sila sa may pinakadulo. Kaya bali umakyat pa po ako bali dito po ako galing sa may parking ibaba po doon. So mapapansin po natin may mga nakapaskil po dito na yan, no trespassing, bawal kumuha ng anumang uri ng bungang kahoy kasi po ito pong property po na to, napakaraming po niya talagang laman. So meron po tayong nasa 50 kapuno po ng lansones and then mga nasa 30 kapuno po ng rambutan. And then yung ibang punong kahoy marami pa rin daw po, may mga dati daw po kasi may mga pinyahan pa rito. So talagang pinagbabawal po talaga nilang may makapasok dito kasi lansones lang po ay malaki po yung return income. So sabi po ni owner sa akin, itong niyog po na to na inaanihan po nila is nagneneto po siya or kumukobra po siya ng nasa 40,000 po every 45 days. And then yun naman pong lansonesan po niya is kumukobra po siya ng nasa 70 to 80,000 every 1 year naman po yun So kasabay na rin po nun, umaani din po siya dun sa may rambutan niya ng nasa 20,000 to 30,000 po every 1 year din yan. So marami po talagang naman tong property na to. Yun nga lang, talagang to be honest po kung hindi ka po talaga sanay dun sa mga property na medyo pa slope or medyo pa upland ng konti, ayan, hindi ka po talaga, kumbaga hindi ka hirap umakyat po umakyat at magbaba. So para sa akin medyo hirap ako. Pero okay lang, kaya pa naman. Basta hindi po siya masyadong maputik. Kaya ko naman siyang babain, akyatin. Yan, dami niyog So sa unang salida po natin, pagpasok natin ng property, yan medyo matataas na po yung mga niyog niya. Pero pag dito pagpasok mo, ayan ang babata pa niya. Yung iba ngayon pa lang namumunga Share, ikot tayo. Doon sa may part na yun, nakikita ko na yung mga kumpul-kumpul na puno ng rambutan. So natanaw ko na yun.
May mga kulay pink na ako natatanaw doon. Mamaya lalapitan po natin. Pupuntahan muna po natin yung Lansonesan po, sa may konting pagbaba natin na yan. So para sa akin po, kung malilinis po itong property na to, napakaganda nitong property na to. Okay na okay din naman po. Isa pong bentahe po nito is malaki nga po yung pinaka-return income niya. And then kagandahan po dito sa may bandang likod, ayan, mababa po yung mga niyog natin, so matagal pa natin pakikinabangan. And then bukod po doon sa niyog, rambutan at lansonesan, may mga papaya din po dito. Meron ditong mga langka, and then at the same time yung puno po natin ng saging, ayan, napakarami. Ito daw po ay nasa 1,500 kapuno ng saging na po so medyo marami na rin po yan. So I'm sure may return income din yan, kaya lang hindi ko na rin natanong si owner kanina. Ito na yung mga puno ng lansones natin. So matagal-tagal na din daw na ba po nilang inaanihan yan. Hindi lang naman itong taon na to, pero mas marami daw pong inani ngayon kasi mas maraming binunga. So yan, narating ko na po yung pinaka-lansonesan po niya, no? So lapitan ko lang po para po makita nyo lang. So ayan, ang ganda. Wow, kuha tayo. Kuha tayo isa. Tingnan natin kung masarap. Yan. Uy. Ayan pa po, tingnan natin. Punong-puno dito ng lansones. Ayan o. So kanina daw po umaga, inani na daw po ito. So may mga natira pa po, mga ilan-ilan Yan, nanginginain na tayo ng lansones. Ayan, rambutan po dito sa may kabila. Daming laman. Wow. Lapitan ko naman po yung rambutan. Tingin lang tayo kahit 10 puno na malalapitan natin para makita lang natin talaga na may rambutanan po talaga dito. Ayan na sila. So inanihan na to, kaya kukunti na lang. Pero mamaya lalapit tayo dun sa maraming bunga. Yan, puro lansones po yung mga nakapaligid na yan. And then may mga mahogany din po dyan. Ang dami. Ang daming laman ng lansones. Lalakad tayo. Ayan, dami na lansones. Oo nga, dami no? Puro lahat yung inaanihan Ay, dami dito sa may to Nakitang-kita Ano na yung sapa? Ang kabilang yan hindi. Grabe dito yung lansones, dami. Dami. Yung pa Kala ko inanihan na to. Hindi na sa ida Ay, talaga naman po. Nawala lahat ng pagod ko. Talagang sulit. Sulit na sulit. Yung nakita kong view. Ang ganda. Ang ganda punong-puno ng lansones doon. Ito naman, tingnan mo dami. Ayan, medyo lumakad pa po ako. Bali, ang pinaka-source po ng ating tubig dito ay meron po tayong sapa na pinaka-boundary. Ay, grabe, ang dami. Nagulat ako. Nasa pinakataas ko. Ay, ang grabe. So, may source po tayo ng pinaka-water po natin dito, So, yun po yung pinaka-boundary to another property. So, naiwan ako dun sa mga kasama ko. Namumulot sila ng rambutan dun sa baba kasi nag-ani daw po kanina, nagputi, pero hindi na simot, so sayang naman, kinukuha na lang namin. Nalakad pa tayo, ang daming saging. So makikita naman natin, kitang kita po natin na parang tinubuan na ng mga damo yung ibang puno dito kasi nga po ay unang-una po ay hindi po talaga naaasikaso ni owner. So ang ginagawa na lang po niya ay pinapaanihan niya, pinapalukad niya
pero hindi na po niya napapatabasan. So gano'n na lang po yung nangyayari po ano. So meron tayong puno ng santol dito, ang laki. So i-rate ko po yung property, bali po ito ay more on slope, pero may konting part po tayo na medyo upland. So nasa 10% lang naman po yung upland po natin ano. Pero the rest po is gradual na slope. Ganun po yung pinaka tayo ng pinakalupa. So maganda na naman po kasi maganda yung nagiging tubo ng mga nakatanim dito kasi hindi siya naiistakan ng tubig. So pag umulan, diretso sa baba yung pinakatubig. And bali napansin ko po, maganda po yung nagiging bunga ng mga nakatanim dito kasi hindi siya ganong lubog sa tubig o hindi siya naiistakan ng tubig. So maganda po yung pinakatayo pa rin ng lupa. Kaya lang gaya ng nasabi ko, para po sa akin ano, medyo kasi alam niyo na medyo chubby po tayo, so nahihirapan po tayong mag-akit baba sa property. Pero dun sa ibang kasama ko na pumunta dito, ayan, kayang-kaya nila. So minamani lang nila yung pag-iikot ng property. So meron tayong mga ilang puno ng mangga dito. And then yung pinaka hardwood po natin is mahogany pa lang yung nakikita ko, pero mamaya ikot pa rin tayo para makita natin ano. So yan po, bali may overlooking tayo dito sa may bandang likod, kaya lang hindi natin masyadong makita ano. Bali yung property po hanggang dun pa po yan sa medyo mataas na yon. So pakabila pa ron ano? Pakabila pa ron. Kakabila pa. So medyo malaki talaga to, 10 hectares. So mahirapan talaga tayo ikutin. Nandun yung overlooking kabila. Mas overlooking doon ano? Overlooking ho doon. Kasi mas mataas doon. So yun yung sinasabi ko po sa inyo, nasa 10% po tayo na medyo upland. So yung mga dinaanan po, naman po natin buhat dito sa kinatatayuan natin, slope lang naman siya. So ang ganda pa po yan ano. Baka hindi na natin marating, masyado ng masukal at malayo. So 10 hectares po kasi. Yan, balisa ko pa rin po yung punong-puno ng niyog po na yan ano. Ang dami. So napaka very productive ditong property na to, yun lang po masasabi ko. So matatanggal lahat yung pagod mo pag nakakita ka ng mga ganito, ayan. Baka namumunga siya. Nakakaalis ng pagod yung pag-iikot ng property. Ayun po, dami oh. So, bali narating na po namin yung pinaka-source ng tubig. Bali ano to? Ilog ano? Ilog. Ang ganda no? Linaw. Tapos doon dirihan niya may sapa. May sapa pa rin sa loob. Doon dirihan niya. So yung pinaka ilog pa po natin ay ano, mabuhangin. Parang buhangin nan to no. So hindi siya ano, hindi siya nalabo. Wala siyang putik. Lakas ng agos. Sarap maligo diyan. Linaw ano? Bali ito yung pinaka-boundary ano? Kasi bali lakad na po tayo sa may pinaka-unahan ulit. Bali explain ko na po about dito sa may pinaka-road ng papasok dito sa may property. Bali po, tayo po ay may dadaan ng 3 parsela. So si 3 parsela naman po ay mga small cut lang naman siya. So yung 2 parsela po is nagpirma na po na sila po ay magpapadaan. And then yung isa naman po is nagpabayad na po kay seller. So wala na po tayong magiging problema sa right of way kasi noon pa man nung inaayos po nila si documents po, so inaayos na rin po nila pati si right of way. So para daw po ready na dun sa makakabili po ano, wala na pong poproblemahin po si owner kung sakali po ano. So maganda naman po yung naging idea po nila.
So yung daan po natin, to be honest, hindi po siya kapantayan katulad po ng ating property. So si daan po, si right of way po ay medyo ipasusud-sud po natin. So para maging pantay po siya, so tayo po ay naglakad ng nasa 5 minutes para po makarating po tayo dito sa pinaka-property. So yun po, binibigay ko lang po yung reality po talaga nung pinaka-property o yung pinakadaan ng property patungo dito sa may pinaka-loob. So para hindi po rin tayo mag-expect So yan po, pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-reality po ng sinasabi ko po sa inyo right of way na lalakaran po natin na 3 parsela po. So ayan po, bali po pa, baba po yan. So yan po yung sinasabi ni owner na kung sakali po magkakaroon ng right of way, magkakaroon po tayo ng pagsudsod para po maging kapantayan po. So binibigay ko lang po yung reality, ayan pababa po tayo. Medyo pataas po kasi yung property po natin. So yan po, kagaya ng nasabi ko kanina, tayo po ay naglakad ng nasa 5 minutes. So medyo malayo-layo rin po ng konti. Pero kagandahan po nito, yung right of way po natin ay hindi naman po magiging problema dahil nga po yung isa po is nagpabayad na and then yung dalawa naman po ay nakapirma na. So wala naman po tayong magiging problema. Pero kung sakali po i-avail nyo itong property na to, pwede naman po na hindi nyo po muna ipagawa ang pinaka right of way. Sa ngayon po, magiging daan tao lang po muna tayo. Pero kagandahan po kasi ng property is napakalaki po ng return income niya. So tayo po ay nasa 11 kilometers po away from town proper po ng Pinaka Lopez po. So ayan po yung dadaanan po natin Talagang pababa po tayo. So para hindi lang po tayo mag-e-expect. So ito po yung pangalawang parsela na po nalalakaran po natin. So yan po, kung sakali po magustuhan nyo itong property na to, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So napakagandang property, i-avail na po natin hanggat mura. Bali ito po ay binebenta po ni seller sa halagang 4.4 million pesos po. So bawing-bawi naman po yan, mga ilang taon lang bawing-bawi na po yan. Napaka laki naman po ng return income. So yan po, thank you po.